Tara, wala nang patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap imerienda na kwek-kwek, pina-level up, pinasarap, at pinaka-crunchy na matitikman ninyo. Tara, simulan na natin! Lagay lang tayo dito ng tubig. Ilagay na natin dito yung ating quail eggs. Takpan at hayaan lang itong kumulo. Ngayon, kapag ito'y kumukulo na, mag-set na tayo ng ating timer ng 5 minutes. Okay, hanguin na natin. Meron ako ditong bowl full of ice at itatransfer lang natin yung ating quail eggs dito. Balatan na natin. So, lalagyan ko lang ito ng towel at dito natin ilalagay yung ating quail eggs na binalatan. So, ito ay papatuyo lang natin at habang tayo ay nagpapatuyo, ay may gagawin naman tayong iba. Next, ito naman gagawin natin. Wala muna tayong apoy, garlic, sibuyas, paminta, paprika, at ng ating homemade na chili garlic oil. Kung hindi nyo pa napapanood, makikita nyo yan sa ating ang sarap, grabe. I-type nyo lang chili garlic oil. Ang ating syempre toyo. Konting liquid seasoning, liquid, suka, konti lang din. Beef powder. Buksan ko na yung ating apoy into medium heat at halu-haluin lang natin ito. Okay, syempre huwag kalimutan yung ating asukal. Segunda lang yung aking ginamit dito. So habang tayo ay nag-iintay na ito ay kumulo, ay dito sa ating maliit na tasa, ay maglalagay ako dito ng all-purpose flour. Same amount ng ating cornstarch. Tubig. Ayan. At haluin lang mo muna natin. Ayan. At kapag kumukulo na, ay ilagay na natin dito yung ating slurry mixture. At kailangan natin haluin ito kasi tumitining yung ating dry ingredients sa pinaka-bottom ng ating tasa. So, paunti-unti lang haluin. I-check nyo muna yung right consistency. Malalaman yan kapag ito ay kumulo na ng mga 1 minuto. Ayan. So, hindi na ako maglalagyan ng slurry kasi talaga namang super lapot na ng ating mixture. Magdadagdag pa ako dito ng ating tubig. Kapag nakuha na natin yung tamang lapot ito, tsaka natin ito titikman. Then, mag-a-adjust na lang tayo according sa gusto ninyo. Yung lapot ito, guys, ay dapat katamtama lang. Hindi masyado siyang malapot. Kasi kapag ito ay lumalamig, ay talaga namang mas lumalapot pa ito. So, after 1 minute natin ito sinisimmer, ay patay na natin ang apoy. Then, salain natin. So, ito ay papalamigin lang muna natin, syempre. At habang natin ito pinapalamig, ay gagawa na tayo ng ating espesyal na kwek-kwek. At para naman sa ating kwek-kwek butter, 2 cups ng all-purpose flour, asin, aswete powder, half teaspoon ng baking soda, half teaspoon ng baking powder, 1/4 cup ng sugar. So, haluin lang muna natin ito. Maglalagay na ako dito ng 2 medium size ng itlog. 1/4 cup ng oil. So, ito ay haluin lang muna natin ng bahagya. Okay, kapag lumapot na, maglalagay na ako dito ng ating 1 cup of water, pero paunti-unti lang muna. Nakukulangan pa ako sa kulay, kaya maglalagdag pa ako ng aswete powder. At yung ating natirang tubig. Right after natin ito mahalo, ayan ha, mapapansin nyo talaga medyo rough pa at may mga buo-buo pa talagang flour dito. Hayaan lang muna ito and let it rest for about 15 minutes. Ayan. At naging smooth na yung ating mixture. O, diba? At syempre, para naman level up yung ating kwek-kwek, meron ako ditong breadcrumbs na kulay orange din. Kung wala kayong orange, okay lang kahit color white. Okay guys, ganito yung take ko sa pag-coat ng ating quail or kwek-kwek. Kailangan ay manipis lang yung pagkaka-coat natin ng ating itlog na ating butter. So, dapat talaga coat na coat lang. At iti-transfer na natin ito dito sa ating breadcrumbs. Kasi, kapag kasi makapal yung ating butter dito sa ating quail eggs, ay magko-collapse na katulad nito. Ayan. Pero okay lang naman kung yan ang gusto ninyo.
Pero ayan, compare dito sa ating tamang-tamang coating lang. So, huwag nyo muna hahaluan para naman talaga kumapit pa yung ating butter dito. At mapapansin nyo, ito yung ating overcoating na kwek-kwek. At ito na naman yung tamang-tama lang. And now is done, our mas pinasarap, pinalevel up, at mas crunchy na kwek-kwek na napakasarap imerienda. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong kulay ang kadalasan na ginagamit natin dito sa paggawa ng kwek-kwek? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Kain tayo. Sarap. Lasa. Sarap. Pag sinundan mo na sunod-sunod, hindi ka na talaga mag-i-stop pa na kumain. So, sobrang sarap. Ayan, may ilaw na tayo. So, ayan po guys. Maraming salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!